Magandang araw sa ating lahat mga Noy. Napakalamig sa Pilipinas. Ayan, no? At yan nga po, andito tayo ngayon. Nakita nyo na yung title ng ating episode for today. Siomai with rice, mga OG, mga kung saan nagsimula ang kwentong siomai dito sa Manila. 3 years ago nung puntahan ko to, chinek ko po siya ngayon. Ayun, nasa likod natin, Kuya Cesar, wala pa rin pagbabago. Dapat pa rin kumakain. Ano na nga ba nangyari? Panoorin natin to. Talaga nga napakain ako ng napakarami dito noon. Thank you, Kuya Dex, sa pagpasyal. Maraming salamat na hindi mo ako nakakalimutan. Come on! Okay, thank you, thank you. Ako po si Cesar Taala. Isa po ako sa nagtitinda ng siomai dito sa Donada Street, Pasay City. Paggawa niyan, siyempre, pupunta kang palengke, bibili ka ng karne. Pero yung mga pangsahog, prepare ko na yon. Ang bibiling ko na lang sa umaga, mga 2:30. Ano na lang, karne na lang. Pagdating sa bahay, mga alas 4, doon na namin titimplahin ko na yon, babalutin ko, katulong ko yung mga anak ko. Katapos balutin yon, lulutuin na. Mga darating kami rito, mga 9:30 ng umaga. Kumbaga, ang tinitinda ko ngayon din ginagawa yun. Karamihan ng mga nagtitinda, puro mga pork siomai yung mga paninda nila. Pangalawa, dito, Adventist kasi ang mas karamihan na customer. Nung una pa lang, nung hindi pa ako nabablog, sila talaga ang bagabali. Nagbibigay ng pang-araw-araw din namin kasi sila mga customer noon eh. Kaya ito ang naisip ko na ipaninda, yung beef siomai. Pag birthday mo, libre ka dito. Saka bukod doon, pag birthday ko, yung isang araw na paninda ko, pinapakain ko rin yon, libre din yon. Sa katunayan, June 5, yun, magpapakain ako. Yung isang araw na paninda, ipapakain ko yon para sa kanila. Pasasalamat din. Yung mga taga-malalayo, kahit papaano, nakakapasyal sila. Sinusubukan nila kung totoo ba yung mga sinasabi ng mga naririnig nila. Kasi pag akong tinatanong kung masarap, sinasagot ko, hindi ko alam kasi magkakaiba tayo ng panlasa eh. Bahala na kayong maghusga kasi mahirap naman sabihin na masarap yan. Eh, siyempre gawa ko yun. Baka mamaya sabihin mo, siyempre gawa ko. Eh, sasabihin mo masarap. Kung may gustong tumikim, willing dito, pwedeng pumunta rito, bahala na kayo. Husgahan nyo na lang kung ano ang lasa. Ang prueba doon, yung mga naging customer ko mula noong 2004. Kasi kung ang tao gusto magsawa o nagsasawa o hindi nagustuhan ang lasa, hindi na uulit yan eh. Kaya lang, mula nung elementary pa sila, kasi mga taga rito lang talaga, mga dito lang, pang-araw-araw na, normal na pang-araw-araw yung mga mula noon hanggang ngayon, sila pa rin ang kumakain. Mula elementary, nag-high school, katapos ng college, yung sa katunayan nga, yung iba dyan, mga doktor na, nurse, hanggang ngayon kumakain pa rin sila. Ang nasasabi lang nila, grabe, mula nung elementary ako hanggang ngayon, ito pa rin, hindi nagbabago ang lasa. Nagmahal na lahat ang presyo ng mga bilihin, pero itong paninda mo, hindi mo pa rin tinitipid ang ingredients. Sabi ko naman, kung ano naiisip ko na ikalalasa, ikasasarap, gagawin ko yun. Kasi ano ba naman, maliit na bagay yung idadagdag na kapital kung ikasasaya naman ng tao. Kasi yung kanin ko, hindi ko rin naman tinaas ang presyo. Mula noon, 10 piso na ang kanin ko. Hanggang ngayon, 10 piso. Umabot ng 3,000 ang isang sako. 10 piso pa rin. Kasi ako, iniisip ko rin, yung kapakanan ng mga bumibili, hindi naman lahat ng bumibili rito puro mayaman. Meron naman mga sadyang sapat lang, lalo na yung mga kagaya ng estudyante. Nagtaas na po, konti. Ngayon, ano na eh, bali 9 na po ang isa. Dati, 7. Kaya ang 3 piraso, 27. Plus rice, 10. Bali, 37. Monday to Friday po. 9:30 ng umaga po. Hanggang sa maubos na po yun, pero hindi na po kami naabot ng dilim. Mga 5:30, pinakamahaba, mga ganon. Minsan naman, mga medyo siniswerte ng konti. Sa alas 2, alas 3. Sa ngayon po, kasi medyo naglaylo ako ng gawa kasi wala namang pumpasok eh. Tinatansya ko rin ang volume ng tao kasi ayaw ko na may matitire para laging bago ang paninda. Para sa mga tumatangkilik ng siomai, yung mga mahihilig sa siomai dyan, pasyal kayo dito sa Pasay City, sa Donada Street, pagitan ng San Juan Street at Buendia. Pasyal kayo rito at masubukan nyo kung ano nga talaga ang lasa ng siomai ni Kuya Cesar. Mas maigi kung ichichimpo mo na birthday mo kasi pag birthday mo, libre ka dito.
Yan o, sa likod natin yung pwesto po ni Kuya Cesar, no? Kung tawagin nila, Cesar Beef Siomai. At ito, umpisa na po dumating yung mga tao. Still, ganun pa rin po no, yung kanyang ipinakilalang slogan noon pa man na libre nga pag birthday mo. Hanggang ngayon din daw po, no? Ini-implement pa rin at yung price nga medyo tumas na konti, no? 37 pesos with rice na po, no? Para sa walang rice, 27. Plus 10 lang kung gusto mo ng may rice. Kuya, lagi ka kumakain dito? Oo, sir. Anong nagugustuhan mo sa siomai ni Kuya Cesar? Mura na, masarap pa. Pang ano talaga, pamata. Panawid gutom din talaga ng mga kasama natin rider, no? Oo, mga MC Taxi. Ayun, no? Si Lee ng anong MC Taxi? Angkas. Angkas. Yun. Karamihan nga po na kumakain dito mga MC Taxi. Aside from that, mga namamasada po, no? At sa murang halaga nga naman, mga budget-friendly na pagkain na talagang pupuntahan mo. Nakikita niyo naman po, ang dami na, nag-umpisa na pong dumami tao. Kanina, medyo maluwag pa po kami ngayon, nasiksikan na. Bibigyan na po natin silang pwesto, nakikisungkit na lang po tayo ng mga footages. Sabi na, nag-umpisa na po. Parada po rito yung mga rider, tapos rekta. Makakain na. Kasi meron ka daw babatiin. Sino yung mga babatiin natin? Siyempre, unang-una, yung mga kaibigan natin na pang-araw-araw pumupunta rito sa mga Batang Lacson, kay RJ. Maraming salamat sa pang-araw-araw na lagi kayo nandito pumupunta sa akin. Shoutout sa mga doktor dyan at saka nurse sa Adventist Hospital. Thank you sa inyo kasi lagi kayong pumupunta rito. At saka, diyan sa binibilang ko ng karne sa palengke, kay Boss Ato, kay Aram, at saka yung kaibigan ko dyan na medyo mataray, si Agnes. Shout out din sa Gold Gang. Gold Gang. Maraming salamat sa pang-araw-araw na ginawa ng Diyos. Lagi kayo halos nandito. Thank you, thank you. Sa June 6, uuwi tayo ng Leyte. Sa kuya ko, si Nono Adeng, lahat ng mga kapatid ko dyan. Ayun, sa Leyte yan ha. Abangan nyo at uuwi ako. Oh, yun, nakita. Inuman na. Inuman na daw. Thank you, Kuya Dix, sa pagpasyal. Maraming salamat. Hindi mo ako nakakalimutan. Okay, thank you, thank you. Cesar Beef Siomai at nakabalik na nga po dito tayo kay Kuya Cesar after more than 3 years no nung una ko pupuntahan ito. Mga estudyante ang nakakasabay ko kumakain po rito no diyan sa Adventist, even do sa estudyante po diyan sa Lacson School. Ayan, at ito nga still ito pa rin po yung kinain natin before, yung beef siomai na gawa ni Kuya Cesar at yung fried rice. Siyempre, isa sa mga epic po dito itong dalawang ipapakita ko sa inyo. Ito yung kanyang sausawan. Ito templado na po ito at ito yung matamis. Dami na po natin nakakain siomai ngayon na may mga iba-ibang klase ng sauces, no? Actually, OG po talaga dito kay Kuya Cesar itong matamis na ito. Makikita nyo. Parang sarsa po ng siopaw. Tapos ito naman yung toyo mansi. Ang kapartner rin po na isa nito na napakasarap na kanila pong ginagawa din dito ay yung kanilang chili sauce, no? Lagyan ko ng chili sauce. Ito yung chili sauce, no? Yo, tingnan nyo naman, no? Oh. Lagyan mo ng ganyan ngayon. Technically, meron po tayo dito matamis na nilagyan ko ng chili at yung toyo mansi na may chili din. So, tikman natin ulit kung ano na nga ba nagbago, kung pares pa rin ba nung natikman natin before. Talaga nga na napakain ako ng napakarami dito noon. Wala pa rin pagbabago, no? Ito nga po, ang ating episode for today. Mga OG pagdating sa siomai rice na bumubuhay sa mga karaniwang Pilipino po, no? Na madalas ito kinakainan dahil sa presyo, budget friendly talaga. Kuya Cesar pa rin ang gumagawa, ang naninimpla. Kaya masasabi ko, double check pa rin. Sarap na, no? Sarap. Sabayan na natin na may kanin. Ito po yung fried rice na kapartner nito. Kabusog talaga to. No wonder. Ito po ang tinatambayan ng mga estudyante. Yung MC Taxi natin na kaibigan dyan. With the price, 37 pesos. Talaga nga namang sasabihin mo na ito po yung mababawas lang sa kita ko ngayong araw. Ano ba? Baon ko. Laking bagay mo, laking tulong. Di ka man lugi. Sa binayad mong 37 pesos, yung lasa, yung kalidad po, yun talagang sulit. Dahil nakita niyo, wala na. Hindi tayo ulit. Kaya kaya net, lagyan mo pa, salukan mo pa ng siomai. Kumiglagan yung tatlo. Okay. Nakakagana po talaga yung may chili sauce. Manawa ka sa chili sauce dito. So nasa sa'yo kung anong gusto mo. Yung gusto. Eh, sa nasa likod. Wala daw tipid. Only daw chili sauce dito. Mananawa ka. Yan. Para sa kanila talaga yan. Yung style po rito, kung pupunta kayo, no? Taiwan dito, wala po kasi siyang dining area talaga. Ang dining area niya, the normal cut po ng mga siomai, no? Siomai rice na nakakainan natin. Yan na, tayo-tayo lang, banat lang ng banat. Kaya yan po talaga.
Nakakatuwa kay Kuya Cesar na itong kanyang negosyo. Baga sabihin ko na po, business with a heart. Kagaya po nang siya magbe-birthday na ma'am, yung buong kanyang paninda, yan naman ang pinapakain sa tao. Lahat ng pupunta rito libre. Kaya daw po sa June 5, nako, so good na rito. Pero siyempre, supportan natin Kuya Cesar ha. Kapo kayo dito, daan po kayo dito ha. Saktong address, papakita natin dyan. Worth it po, no? Isang subo mo, solid naman yung siomay, hindi yung ampaw. Ibang, hindi man natin sinasabi, no? Marami po kasing siomay na lasa ay for extender. Ito ha. Ganda lasa, nanalo, pati po yung kanyang kanin. Nagustuhan ko rin. Yung malabsa, ganda ang pagkakatangag. Yung chili sauce, patok na patok talaga pong original. Naanghangan na ako ngayon, pinapapawisan na po ako. Habang pinapawisan ka, siyempre, lalong ginaganahan. Ubus na naman ay. Anat. Yung pagkayo, kulang. Kaya,